Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Napakagat-labi siya. Shit, sabit niya na may halong pag-ungol. Naramdaman na lang niyang gumalaw ang isang daliri at sinusubukang pasukin ang slid sa kanyang pagkababae. Napamulagat si Dewey nang maramdaman ang sakit. Noon siya parang bumalik sa katinuan. Pulang-pula ang kanyang mukha. Napahiya siya sa sarili. Dali-dali siyang naghugas, nagtapis ng tuwalya at lumabas ng banyo. Nahihibang ka na, Edelweiss. Sita niya sa sarili. Pero isang bahagi ng kanyang isip naman ang sumasalungat. Aminin mo, you like the feeling. Huwag kang plastic, Edelweiss. At para huwag matuon ang isip sa nangyari, inabalan niya ang sarili sa paglilinis ng silid. Itinapon niya ang mabubog ng salamin. Inilipat niya sa stockroom ang naiwang frame niyon. Mabigat ang frame na yari sa kahoy pero nagawa niyang buhatin ng walang kahirap-hirap. Naglinis siya sa silid para tuluyang mawala ang amoy ng kanyang suka. Nagmop ng sahig, nagpalit ng kortina, bedsheet at pati na kumot at mga punda. Medyo maaga pa para maglaba kaya dinalan lang ni Dewey sa laundry area ang basket ng mga labada at bumalik na sa kusina. Saka naghanda ng pang-almusal. Tulog pa ang mga kasamahan kaya mag-isa siyang kumain. Isinalang na rin niya sa washing machine ang mga labahin pagkatapos. Habang nakasalang ang mga labahin, ay naisipan niyang tumingin muna sa loob ng bahay. Noon pa lang niya natingnan ng mabuti ang ibang mga detalye roon. Pulos mga antigo pala ang mga muebles. Napangiwi siya nang maalala ang salamin. Naalala rin niya ang binanggit ni Isabel na mini library na ginawang parang conference room. Nasa basement daw iyon. Tinungo niya ang lugar. May 5 baitang na hagdan pababa. Madilim ang daan at medyo nilamig siya habang binabagtas ang daan. Alerto na ang isip ni Dewey ng mga sandaling iyon. Mukhang hindi totally na itawid ni na Isabel ang nakita nilang mga kaluluwa at mga espiritu roon. Pagtapat niya sa pinto, hindi kaagad niya iyon binuksan. Hindi naman siya natatakot pero iniisip niya kung ano ang pwede niyang makita roon. Malamang mga antik na libro na nakalagay sa napakalumang shelf, mga mesa at upuan, display cabinet ng iba't ibang mga gamit, mga babaeng abala sa pagbabasa, pagkukwentuhan, at kung ano-ano pa. Iyon ang ini-imagine niyang nasa loob. Itinulak ni Dewey ang pinto. Hindi iyon nakalak. Madilim sa loob. Kinapan niya ang switch ng ilaw na kadalasan ay nasa tabi lang ng pintuan. Nahanap niya at pinindot iyon. Bumaha ang liwanag at bumungad sa kanyang mga mata ang napakataas na shelf na puno ng mga libro. Mayroon ding display cabinet na ang laman ay mga lumang gamit na parang hindi na inalis. Jars, beakers, cylinders at iba pang mga gamit sa isang science laboratory. Makaluma nga lang ang mga style. May mahabang mesa na may katernong mga upuan. Pang-sampuan iyon. Tamang-tama ang ini-imagine niyang makikita sa loob. Muli niyang binalingan ang mataas na shelf. Lumapit siya roon. Hinagod ng kamay ang shelf kasama ang mga libro. Then, there were flashes. Mga babae, dressed like in the medieval ages. Naglalakad ng paruot parito. Wala siyang naririnig na mga salita. Ang isa ay lumapit sa dulo ng hinagod niyang shelf. Isang libro ang kinuha nito at iniskan sa katumigil sa isang pahina na parang nagbabasa. Ang isang babae naman ay tinungo ang istante na may iba't ibang bote at kung ano-ano pang mga gamit na para sa pag-eeksperimento. Kumuha ito ng mga boteng may laman at isang boteng walang laman para paglagyan ng mga pinaghalo-halong laman ng bawat bote. Pagkatapos ay lumapit ang isa pang babae na may hawak na patpat na sa tingin ni Dewey ay wand. Kumumpas ito na parang may sinasabi. Umusok ang buting may pinaghalo-halong laman.
Saka lumapit ang babaeng may bitbit na libro. Makikita ang tuwa sa mukha ng mga babae. May dumating na dalawang matanda na kapwa babae pa rin. Nag-usap-usap ang mga ito saka sumulyap sa isang pinto. Sa pinto ng ginagamit niyang silid ngayon. Naputol ang flashes nang marinig niyang bumukas ang main door at pumasok sina Isabel at Therese. Dali-dali siyang umakyat palayo sa basement. Nandito ka pala, Dewey. Ang aga mo namang gumising. Hindi ka nakatulog na maayos? Tanong ni Isabel na papalapit sa kanya. Sinilip ka namin sa room mo pero wala ka na. Tapos may nakaredy ng breakfast at may nagpapaikot sa washing machine. Dugtong ni Therese na nasa likuran ni Isabel. Medyo namamahay lang, sagot ni Dewey. Wala na ba kayong nararamdamang kakaiba dito sa bahay? Kakaiba? You mean spirits? Tanong ni Isabel at tumango siya. Wala na, ang sarap nga ng tulog ko rito. Di ba nalinis na namin ni na team ang lahat dito? Tumulong nga pati si Clint. Bakit? I saw flashes kanina ng mga transfer nang nasa conference room ako sa basement bago kayo dumating. What flashes? Nagkwento siya. Sabihin natin kay Clint yan para may parating kaagad niya kay Mrs. Ledesma. Suhestyon ni Isabel. Ako na lang magsasabi kay Clint, may iba tayo, sabi ni Therese na biglang humina ang boses. Gaano kadalas kayong makaranas ng wet dreams? Ano? Parang automatic yatang nag-react ang sistema ni Dewey. Nagiinit ang kanyang mukha at naalarma siya. Okay lang yan, Dewey, sabad ni Isabel. Actually, teenager pa lang ako, na-experience ko na yun. Nagbo-boyfriend na nga ako noon. Pero ngayong madalang na, lalo na kapag busy, hindi na ako nakakaramdam na gusto kong maglandi. Mabilis yatang nag-expire ang libido ko. Ang aga mong naglandi, Belle, nakangising sabi ni Therese. Sus, nagsabi ang hindi. Sa kanilang tatlo ay si Dewey ang pinakabata kaya hindi malabong may experience na ang dalawa sa sex. Huy, hinaan nyo lang. Baka marinig tayo ng mga boys. Saway niya sa dalawa. Wala siyang binanggit tungkol sa pakiramdam niyang totoo ang kanyang panaginip. Na pakiramdam niya ay na-de-virginize siya kagabi. Uy, Dewey, nabasag pala yung salamin sa kwarto mo. Kailan pa? Tanong ni Therese. Kagabi, sa sobrang kalasingan ay naatrasan ko. Sayang nga. Tapos nasugatan pa ako. Ay tinaas niya ang kamay. Magagalit kaya si Clint? Nagkatinginan ng dalawa. Bakit? Wala lang. Baka kako sa sobra mong pag-i-imagine, naglikot ka na ng husto. Tudyo ni Therese. Sige, dito muna kayo. May kukunin lang ako sa kwarto. Naiwan sila ni Isabel at hindi napag-usapan pa ang tungkol sa nabasag na salamin. Napagod si Dewey sa buong araw na inabala niya ang husto ang sarili. Kaya pagsapit ng gabi, ramdam niyang masakit ang makalamnan niya nang mahiga na siya sa kama. As she closed her eyes, her consciousness was slowly drifted away by sleep again. At naramdaman na naman niya iyon. The foreplay, the caressing, squeezing and playing of those blessed hands, the touching of her most sensitive part, and her soaking wetness there. At sa panaginip niya, ipinasok na hindi niya nakikitang lalaki ang isang daliri sa kanyang kasilanan. There was pain, a bearable one, at hindi nagising si Dewey sa pagkakataong iyon. Nagsimulang maglabas-masok ang daliri sa kasilinan niya. Then another finger was inserted. She squirmed as both fingers twisted inside, pushing in and out. She moaned in pleasure as she felt the rush of heat to her wetness. She was close to her orgasm, but the fingers were pulled out, only to be replaced right away by something bigger, hard and cold. Her invisible mate's very own manhood. Dewey felt like she was torn in two as the shaft tried to penetrate her. It was so painful she thought she was crying, but it didn't stop there.
The movement continued, pushing deeper and deeper until it was fully inside her. The base touching her folds as the shaft got buried deeply. Dumilat si Dewey at muling pumikit habang pinakikiramdaman ang sarili. She was having sex. Sex with someone she could not see. And it was too late to back off. There was this unexplainable pleasure that was slowly growing, overpowering the pain she was feeling nang magsimulang gumalaw ang nasa kaibuturan niya. To ease the pain, he reached to squeeze her breasts and tease the nipples until the pain faded away and replaced by the pure tingling sensation. And the shaft started to move faster, in and out of her, raising the sensation to a certain point, tossing her to heavens until she felt her walls tightened. She was really close to her climax, and as she reached it, she screamed in silence. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-ulos ang kanyang kaniik, until he himself was close to coming. One last deep thrust and he withdrew, spending on her belly. Parang nasa state of shock si Dewey nang magising. At the back of her mind, alam niya kung ano ang nangyari sa kanya kani-kanila lang. Clear as crystal ang panaginip niya. Ang paghipit ng vaginal walls niya sa paglikot ng naguhumindig na pagkalalaki ng kaulayaw. How she convulsed, feeling her released. Pilat na hinahanapan ni Dewey ng matinong katwiran ang 2 gabi nang nararanasan sa kama. Kahit ang totoo, nababagabag at nahiya siyang tanggapin ang katotohanan. Hindi siya ganoong kadesperada. What she was currently experiencing would remain a secret. Her deepest secret. She would pretend it didn't happen hanggang kaya niya. Nakarecover na siya mula sa parang sobrang pagod na pakiramdam at bigat ng dibdib. Ganoon din sa maliwanag na katotohanang bumungad sa kanyang pagkatapos matauhan. She felt sore and her belly was wet from semen. Pagtingin ni Dewey sa bedside table ay magmamadaling araw pa lang. Pwede pa siyang matulog uli. What happened was just a case of having a powerful lucid dream at normal lang iyon sa kanya bilang isang psychic. Lumipas ang mga araw na sinubukang baliwalain ni Dewey ang nangyayari sa kanya tuwing natutulog siya. Inisip pa nga niyang siguro fertile o in-heat lang siya at masyadong malakas ang kanyang libido kaysa dati kaya nakakaranas siya ng ganoon kapag at rest ang kanyang katawan. Pero sa isang banda, alam din niyang niluloko lang niya ang sarili. Isang araw ay nahulog na naman siya sa malalim na pag-isip matapos magising na parang kinakapos ng hangin. Sa panaginip kasi niya ay walang tigil ang pagtatalik nila ng unknown mate niya kahit pa nakapag-climax na siya. Para itong walang kapaguran samantalang siya naman halos panawa na ng lakas. Isinantabi na ni Dewey ang isipang bunga lang ng kanyang imahinasyon ang nangyari. She had to be realistic or else baka kung ano ang mangyari sa kanya. Ipagpalagay ng totoo ang kanyang kaniik. Pero sino ito? Ano ang bumabalot sa pagkatao nito? Bakit ganoon? Hindi niya maalala na nakita niya kung sino ang kanyang kaniig, maliban sa hugis tao at minsan ay parang isang malabong usok lang. Samantalang ang kanilang ginagawa ay lalong lumilinaw sa alaala at pakiramdam niya na parang nakasanayan na niya. Shit, parang hindi pa rin makapaniwala si Dewey na pinagdaraanan niya ang mga bagay na wala siyang pakialam dati. Having sex? No way. Pero hindi niya maipagkakailang may kakaibang hatid sa kanya ang mga panaginip. Nabubuksan ang kanyang isip at sa ganoong parte ng buhay. She had never been kissed and touched in real life and sometimes
She got curious but she never did try even once. Sa isang banda, may naitulong naman ang mga nangyayari sa kanya. Kasi lalo na siyang nawalan ng pakialam sa kung anumang public display of affection ang gawin ni na Clint at Therese na para bang nananadya pa. Ngayon ay gusto niyang matuklasan ang identity ng kaulayaw niya sa kama gabi-gabi. She needed to know him and everything about him. Pakita ang itsura at makilala ito ng husto. Aware si Dewey sa mga kwentong kababalaghan tungkol sa mga unknown lovers, either mga engkanto o demonyo. Incubus. Nanlamig na naman ang pakiramdam niya sa isipang niyon. Kailangan niyang balikan ang napag-aralan dati. Bilang psychic, welcome na sa kanya ang ideya. Masaya siya sa trabaho at sa pagdagdag ng kaalaman bilang psychic. Marami pa siyang gustong matutunan, like studying more about witchcraft, chants, incantations, and magic. Lalo ngayong nakakaranas naman siya ng powerful lucid or vivid dreams na hindi pang karaniwang pangyayari. It was about herself kaya mas dapat niyang pagtuunan iyon ng pansin. Pagkatapos mag-dinner ay nagkulong na si Dewey sa silid at binasa ang mga printed materials na na-research niya. Tungkol ang mga iyon sa mga engkanto, wet dreams, sex during sleep, at incubus. Napatagal siya sa pinakahuling topic. Incubus, a demon lover, a lewd male demon or goblin which takes on the illusory appearance of a male human being and seeks sexual intercourse with women, usually while they are asleep. It may have become applied to demonic lovers because it was thought that nightmares involving a feeling of oppressive weight on the chest were the consequence of the act of somnambulant copulation with a fiend. According to the church fathers, the incubus was an angel who fell from grace because of his insatiable lust for women. A demon, the incubus continued with his carnal desires, preying upon vulnerable women, raping them in sleep, including sexual desires that only himself can satisfy. Incubus was presumed to come upon his physical form in one or two ways. He either reanimated a human corpse or he used human flesh to create a body of his own, which he then endowed with artificial life. Especially mischievous and clever, incubi made themselves appear in the persons of real people, a husband, a neighbor, a friend, the handsome young stable hand. Napalunok si Dewey. Nasagot na ang katanungan niya. Eksakto ang mga naunang deskripsyon sa kanyang naranasan. Hindi niya may paliwanag pero nakapagpagaana sa kanyang loob ang kaalamang pinaniniwalaan niya. Sa kabila ng kaalamang kampo ng demonyo ang nakakaniig, hindi niya basta-basta makakalimutan ang pinagsaluhan nila. Tao lang siya, may kahinaan. At kung ang kahinaan niya ay ang magustuhan ang ginagawa ng incubus na nakakaniig o ang makaramdam ng kaligayahan sa isang hindi normal na nilalang o ang magmahal ng katulad nito, tatanggapin niya. Excited siyang magmahal. Kahit hindi normal na lalaki at katauhan. Maybe she could try talking to him in her dreams o kahit gising pa siya. Susubukan niya. She would concentrate on it. Pinaghandaan ni Dewey ang gagawing pakikipag-communicate sa incubus isang gabi. Naglinis siya ng buong silid. Nagpalit ng beddings, naligo, nagsuot ng nighties, nagpaganda at nagpabango. Humiga siya sa kama nang nakatihaya. Walang kahit anumang hawak o yakap na unan. She lay there straight. Pumikit siya at inimagine ang kanyang kaniig. Walang itsura pero sa pakiramdam niya, kilala niya ito. She just knew him. Nasaan ka na? Bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? Alam ko namang hindi ka pangkaraniwang. I'm sure you already know na may idea na ako kung sino ka.
Or is it dahil katulad mo ay hindi rin ako pangkaraniwang babae lang? Pareho lang tayo kung iisipin. Bakit ako ang napili mo? At saan ka ba galing? Sa salamin ba? Naalala ko, simula nang mabasag ko iyon, nagsimula na rin ang kakaibang nangyayari tuwing natutulog ako. Noong una, akala ko panaginip lang. Pero alam kong niluluko ko lang ang sarili ko sa pilit kong pinaniniwalaan. Kaya heto ako, finally, talking to you. Buo na ang loob ko. Tinanggap ko na ang napili mo. Pero iba pa rin ang nakakaharap kita mismo. Yung nakikita ng mga mata ko. Gusto kong makilala ka ng mabuti. Hindi mahalaga kung sino o ano ka, o kung ano ang sasabihin ng mga tao. Sa loob ng maikling panahon, naipadama mo sa akin kung paano ang maging isang buong babae. How it feels like to be adored and desired for. Believe me, kahit may negative akong naisip tungkol sa inyo, hindi ko may tatangging gusto ko ang ginagawa mo, ang pinagsasaluhan natin. Kasi napapaligaya mo ako, binigyan mo ako ng atensyon. Hindi ko basta-bastang nakukuha iyon sa mga ordinaryong lalaki. Maliban sa either, hindi naman talaga sila interested sa akin and vice versa. Oo, nung una at hanggang sa sandaling ito, ay nag-aalala ako kung ano ang mangyayari sa akin at kung tama ba itong ginagawa ko. I am even opening my doors wider for you. May takot din ako sa iba pang pwedeng mangyari. Pero hindi ko maitatanggi na masaya ako kapag nagniniig tayo. Your touch, the feeling of you inside me, I can't buy or just ask for that. You brought to life the part of me I didn't have focus on with the thought that it was not that important. This is the first time I am letting someone to be a part of my life aside from my parents. You know, I don't even have the closest friends. Even my fellow members of P-Lobe aren't that close to me. I would even think that I am falling for you. Shit. Ako pa ngayon ang nagre-reveal ng cards ko sa iyo. But what can I do? Nasa isip kita palagi. I have always been looking forward to making love with you every night. Yes, it's not just sex or lust. I think I'm falling for you, whoever you are. Kung naririnig mo ako at kung may nararamdaman ka pa rin sa akin na katulad ng nararamdaman ko, kung naiintindihan mo ang pinagsasabi ko, gawan mo rin sana ng paraan na magkita tayo, magkausap ng personal, ng magkaharap. Maghihintay ako sa iyo sa bawat pagpikit ng mga mata ko, anumang oras, araw man o gabi, nasaan man ako, I welcome you in my life.